Good morning, Simbalay! Hallelujah! Come on, pakpakan sa nato ang Ginoo. Dalaygon ang Dios mga igsoon. Welcome sa ato ang Simbalay karong adlaw. Ingna imong tapad diha igsoon, lalaki to lalaki, babae to babae. Welcome sa Simbalay. Amen, amen. Grabe si Lord, no? Nag-expect yun ta nga ang matag Simbalay karon gipuno ni Lord sa mga bag-o nga mga nag-desire diha sa Ginoo. Amen. Kinsay puno dara og Simbalay bi karon? Hallelujah. I can see a lot of people no nga grabe ang joy tungod kay karong adlaw, another Simbalay, another nga nahimong blessing ang atong kinabuhi sa mga tao nga anaa karon. Today, you are first time karon nga naka-join sa Simbalay. I would like to acknowledge you and I would like to say welcome ani nga pamilya. Amen and amen. Pwede bang pakpakan sa nato bi ang mga first timer karon, and excited me nga sugod karon mag-journey ka, mag-build ka sa imong personal relationship diha kay Lord. Hallelujah! So I would like also to welcome ang naa sa ato ang online karon. Do wala sila naka-join sa on-site nga location sa matag Simbalay, but naagyapon sila nag-abang o excited pud sila nga nag-join karon sa ato ang live via YouTube channel and Facebook today. Pwede ba nga ato silang i-greet dara sa comment section? Let us tag somebody. Let us be a blessing. Come on, let us engage in our online live karon. Because we believe nga si Lord kung gapamuhat siya sa ato ang on-site, si Lord pod naapoy ginabuhat sa kinabuhi sa mga tao nga na-reach out nato diha sa matag online nato nga Simbalay. Amen! So let us share intentionally this live video more than 10 times, no? Ato ning i-direct, i-share sa ilaa because nagtuog gyud ta nga ang matag tawo nagkinahanglan gyud silag Ginoo. Amen. Kinsa nagtuo na? We praise the Lord. Hallelujah. So, as we enter into the presence of the Lord, pwede batang manindog igsoon and let us pray to the Lord, no? Kupti imong tapad if bag-o pa siya karon, no? I-pray na to ang matag usa, babae to babae, lalaki to lalaki. Come on, let us hold hands one another. Tagduha, mag-pray ta diha kay Lord. Come on, let us pray. Heavenly Father, oh God, we give you praise. We thank you, Holy Spirit, Lord. Lord, ikaw ang amo ang gi-welcome o gi-allow ka na mo, Lord, nga mamuhat sa matag kinabuhi namo. Lord, i-bless nimo, Lord, ang naa karon na sa Simbalay with your presence, with your power, and with your word. Salamat, Holy Spirit, Lord, that we will never be the same again. Lord, I pray, oh God, nga right ang among heart, Ginoo, good ground ang among heart, Lord, nga tamnan sa pulong nimo nga imong i-release karong adlaw. We apply the blood of Jesus sa among hunahuna kasing-kasing. We declare, let your kingdom come, let your will be done over sa among mga kinabuhi. Salamat, O Dios, nga kung naa may tao, Lord, o naa may Ginoo nga mag-reign sa among life, ikaw lamang na, Jesus. Lord, mamuhat ka sa among taliwala, tagaan minimog heart, Ginoo, nga mag-hunger pag diha kanimo. Dalaygon ka sa walay katapusan. All the children of God shall shout and say, Amen and Amen! Come on, church! Let us clap our hands! Let us celebrate Simbalay! Come on, ipakpak mo ka mo. Agig pasalamat sa atong buhi na Diyos. Kitang tanan mo simba, kitang tanan mo daig, kitang tanan mo lukso, kitang tanan mo sayaw, kitang tanan mo bakbak, kanang kamot ibayaw, kitang tanan mo singgit o Jesus.
Lukso-lukso ta. Let's celebrate your goodness over samang life, Lord, because you deserve all our praise. Come on, let us declare. Kitang tanan mo simba, kitang tanan mo dayeg, kitang tanan mo lukso, kitang tanan mo sayaw, kitang tanan mo papa, kanang kamot ibayaw, kitang tanan mo singgit, o Jesus. Sayo-sayaw ta, lukso-lukso ta, kamot ibayaw ta, sa pagsimba kaniya. Sayo-sayaw ta, lukso-lukso ta, kamot ibayaw ta, sa paghimaya kaniya. Sayaw, lukso-lukso ta. Come on, pasalamati si Lord. Lord, salamat sa kinabuhi na bago. Salamat, Lord, sa imong gugma. Lord, giniigo ang among pagsayaw diya sa imong presensya, Lord. Lord, salamat Ginoo sa kalipay, Lord, na mag-guide diya kanimo. Come on, mga anak sa Ginoo. Ipakpaki mo gamot. Sayaw, lukso, ibayaw. Come on, atong buhaton. Musayaw, mulukso, ibayaw. Come on, simalay. Musayaw, mulukso, ibayaw. Musayaw, mulukso, bayaw ta. Sayo-sayaw ta, lukso-lukso ta, kamot ibayaw ta, sa pagsimba kaniya. Sayo-sayaw ta, lukso-lukso ta, kamot ibayaw ta, sa paghimaya kaniya. Sayaw, lukso-lukso mo sayaw, lukso-lukso mo sayaw, lukso-lukso ta. Yes, pagpaki si Lord. Hallelujah, Lord. Salamat, Ginoo. Lord, sa kalipay nga mag-guide diha kanimo, God. Salamat, balang Espiritu, Lord. Wala pa ka na man sa mong kinabuhi, Ginoo. Lord, there will be a lot, Ginoo, ngay mong buhaton pa sa mong life, oh God. Lord, we give you praise, oh God. Thank you, Jesus, Lord. Lord, salamat, Ginoo, sa imong gibuhat sa cross. Come on, church. Pasalamati si Lord. Dili tamuundang pasalamat sa Ginoo. Lord, kay deserve na ni Lord nga pasalamatan siya. Come on, ablihi ang imong mga baba. Pagdaiga ang Ginoo sa tibuok nimong kasing-kasing. Tungod sa iyang gibuhat sa imo ug sa ako. O salamat Ginoo sa imong dakong gugma. Ang krus sa Kalbaryo, ang handumana sa dako, nga gugma mo, kipasan mong tanan, akong salag kapakiyasan. Nagmadaugon ka, kay gibayran mo ako, gawas nuna, kamatayon way gahom, angayan kang simbahon. Pagkataho sa gugma mo, Jesus, pagkataho sa gugma mo, Jesus, tinguha ko nga masuod kanibo, uy,
kasing-kasing ko. Oh Diyos, simbahon ka, Jesus. Ang Diyos sa Kalbaryo, ang handuman sa dako, ngagugma mo, ipasan mong tanan, akong salaga pagyasan, nagmadaugon ka, Kamadahigas, Lord. higibayan mo ako, gawas luna, kamatayan wa'y gahom, ang ayan ng simbahon. Pagkataho sa gugma mo, Jesus, pagkataho sa gugma mo, Jesus, tingo ako nga masuod kanimo, uy, kasing-kas pagkatahong sa gugma mo, Jesus, pagkatahong sa gugma mo, Jesus, tingo ako nga masuod kanimo, uy, kasing-kasing ko. Oh Diyos, salamat sa gugma mo. Dalaygon ka, dalaygon ka. Oh, may gahong sa ngalan mo. Come on, church, declare. May gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, Ginoo. May gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, Ginoo. May gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, Ginoo. May gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, Ginoo. May gahong sa ngalan mo, may I want to gahong sa declare, over sa imong sitwasyon, may gahong over sa imong sakit, over sa imong pamilya, declare, may gahong sa ngalan mo, may Diyos. gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, Ginoo. Pagkatahong Come on, sa itaas imong kamot. Jesus, pagkatahong sa gugma mo, Jesus, tingo ako nga masuod kanimo, buhay kasing ka pagkatahong sa gugma mo, Jesus. Receive the love of God. Pagkatahong sa gugma mo, Jesus, tingo ako nga masuod kanimo, huy kasing ka pagkatahong sa gugma mo, Jesus, pagkatahong sa gugma mo, Jesus, tingo ako na masuod kanimo, buhay kasing may gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, Ginoo. May gahong
may gahom sa ngalan mo. Come on, let us pray. Heavenly Father, oh God, we thank you, Lord, sa power sa imong name, Jesus. Salamat, Holy Spirit, Lord. Amo nang gituuhan, Lord. May gahom sa ngalan mo, Jesus, over sa amo ang kinabuhi, over sa sitwasyon ngayon magyalaw sa among life, over sa among family, even over, oh God, sa tanang area sa among kinabuhi, Lord. Lord, gamhana ng imong ngalan, Jesus. Salamat balang Espiritu, mamuhat ka more sa among kinabuhi. You will change the atmosphere and you will allow your word to be put, oh God, sa among kasing-kasing. Salamat, Ginoo, sa kinabuhi sa matagusa. Oh, glory belongs to you alone. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Come on, pakpaki sa si Lord before ka mo lingkod igsoon. Okay, let us be seated in the presence of the Lord. And so, nabatasan naman nato no, nga before gani magsugod ang Word of God, kinahanglan ta ma-ready sa ato ang 3 B's. Unsa ganito? Our Bible, our book note, and our ballpen. As we receive the word of the Lord today, let us welcome the man of God, aning family, Pastor Rafi Kabusog. Always na to, pakpakan si Lord sa iyang life igsoon. Glory to Jesus. Good morning sa atong tanan. Welcome sa tanan nga naa sa atong simbalay. Praise the Lord. Another nga Sunday, another pod nga message nga ihatag sa Ginoo nato. Amen. I do believe all of us were excited to receive. I pray nga natay receptive nga heart, madawat gyud sa word of God karong buntag. Maigsoon, let us open the Bible, the word of God this morning. Galatians chapter 6, verse 7 to verse 9. Don't be misled. You cannot mock the justice of God. You will always harvest what you plant. Those who live only to satisfy their own sinful nature will harvest decay and death from that sinful nature. But those who live to please the Spirit will harvest everlasting life from the Spirit. So let us not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Our topic for this morning is all about do not give up. Amen. Ignam tapad, do not give up. Okay, let us pray. Magampo ta. Heavenly Father, thank you for your word in Jesus' name. Ang imong pulong, Lord, na power, mag-transform sa mong condition, mag-transform sa mong life, mag-usab sa mong unahunag kasing-kasing. Holy Spirit, Lord, we allow you today to give us wisdom and understanding of your word. Bless your people, bless your word today. Your word brings life to us. In Jesus' name, amen and amen. Do not give up in doing good. No? Yung ang Bible, nag-encourage si Apostle Paul sa mga Christians nga naa sa Galatia, nagpuyo, no? Ang Galatians, mga Christian ni nga nagpuyo sa Galatia. Kaya ang Galatia, no, is province sa Roma, o niya na karon sa modern day Turkey. So mo na ang Galatia. Nadia ang mga ang gisulatan ni Paul no kani nga mga Christian living in Galatia. Gitawag sila nga Galatians. This letter kani nga sulat gisulat ni Paul to encourage them, to remind them to continue serving the Lord, to continue their faith, to continue what they have started. Sa ilang faith, sa ilang commitment sa Ginoo, sa ilang pag-serve kay Lord. And so interesting ngayon si Paul, ayaw give up because at the right time, moabot ang harvest.
So, it means nga na mga season sa life na to, nga we need to understand nga dili forever imong condition o dapat ka makasabot nga kung nagbuhat na ka sa maayo, makaingon ka nga mura magwalay resulta ani, dili na reason nga mo give up ka. So it is very strong encouragement in this verse, kani nga passage, kani nga word of God nga nag-encourage nato not to give up in doing what is good. Amen. So ingon si Paul in verse 7 nga di na to mailad ang Ginoo kung unsa atong gitanom mao pod ang ato ang harvest pohon. And ingon ang verse 8, kung atong gibuhat magtanom tag dautan, ang ato ang ma-harvest is ang kadunot sa kinabuhi ug ang kamatayon. If we live by our sinful nature, by our flesh, ingon din na, ang atong maangkon ang kamatayon, not the blessings of God, not the favor of God, but ingon ang comparison, but if you continue to live in the Spirit, continue to do good, continue serving God, ingon na, you will receive a reward of everlasting life, and even also the blessings of God. Amen. Hallelujah. We need to understand nga, pag-start nimo og serve kay Lord, pag-start nimo og buhat sa mga maayong nga butang, dili dayon na maupod nga adlaw, mag-harvest po dayon ka sa mga maayong nga butang. It means that the day you start planting is not the same day you will start harvesting. Wala nagpasabot nga usara ka adlaw imong pagtanom, mora pod na nga adlaw ang imong pag-harvest sa imong gitanom. Different season ang pagtanom, different season pod ang pag-harvest. Naay mga planting season, naay harvest season. So ayaw ka discouraged. Lasan na itong topic, do not be discouraged. For there are times itong life nga abi nato nga diha na lang kataman, abi nato nga forever imong sitwasyon, but it will change if dili nimo i-allow nga magstay ka sa discouragement moments sa imong life, because discourage is just a moment, not forever. It is a temporary experience in life. Kaya ayaw pag-make og decision nga forever sa imong temporary nga situation. There are times atong life na mga tao pod nga ga-decide sila og permanent nga decision sa temporary nga situation. Mao na, think wisely, think right today. Pag-unahuna sa mga butang nga maayo, ayaw pag-unahuna sa mga butang nga dautan. Today, this message is about do not give up. In what? Do not give up in doing the right thing. Do not give up in doing good. Ayaw pag-stop. Asa man ka dapat dili mo give up. It states here in this verse, in verse 9, Galatians 6:9, ingon, so let us not get tired of doing what is good. Nganaw ningon man, let us not get tired. Because a lot of times, ang possibility ani, mga igsoon is that, kapuyon ta sa pagbuhat og maayo. Balik-balik tagbuhat maayo, pero walay resulta. There will be a tendency nga moingon ka, mo give up na lang ko. Kapoy naman, maura mangyapon, wala may kausaban sa kong situation. Murag wala may harvest, murag wala may transformation. Because sometimes, gawanaw na kita og resulta sa atong ginabuhat. Pero I'm telling you nga, ang imong time o God's time is different. Dili pareha og time ang Ginoo sa time nato. God's plan is higher than our plans. And God's ways is higher than our ways. Amen. Meaning, kung sa tauhanon,
no, atong ipugos ang mga butang nga dili panunta right time. Sa mata sa Ginoo, it's not the right time. So, mo na ang tao ma-discourage, mga tao mo give up, ang mga tao mo quit na dayon sila, tungod kay ga-expect dayon ta, nga maka-harvest dayon ta sa panahon nga mao pagani ka, nagtanom pagani ka, nagsugod pagani ka, nag-expect na dayon ta nga maka-harvest na dayon ta. So, this message is so strong to encourage us not to get tired. Not to give up sa atong ginabuhat nga mga butang nga para sa Ginoo. Kaya ingon, ayaw pag-stop og doing good. Amen. No? Mo na nga, no matter how hard, no matter unsa naka-difficult imong situation, keep doing what is good, what is right in the sight of God. Amen. Hallelujah. Ayaw dayon diretso nga, Lord, asa naman ang blessing? Asa naman ang harvest? Asa naman, Lord, ang ako mga disciple? Asa naman, Lord, ang ROI, ang return of investment? Hello, God is watching our heart. God is looking to the intention of our heart. If we are simply looking for the blessing and the harvest, then God is not pleased with us. Dili malipay si Lord, ana. Because ano nga mga season gina-develop ta sa Ginoo. I do believe nganong si Lord na on nga season dili na to control ang decision ang buhaton nino sa tong life. Because ang pag-serve kay Lord, it is partnership. It is alignment. We need to align to what God is doing. We need to align to the ways of God. We need to align to God's standard. And we need to align in God's time. Na ay appointed time si Lord, na diha na i-release, diha na buhaton, diha na i-release, diha na buhaton, yung purpose, yung plan, yung promise at ng life. I do believe na in doing the right thing, wala ni siya expiration date. Ayaw gid butangi og expiration date ang imong pagbuhat sa God's will, ang imong pag-obey, ang imong pag-submit, ang imong pag-follow kay Lord. Ayaw butangi og expiration date. Ayaw. Wala pa rin nagpasabot nga kung nag-harvest na ka, nakadawat na ka saad ni Lord, mo stop na dahin ka. It's very wrong. Dagan kayo mga tao nga inana. I do believe, I hope, wala diri. No? And I hope kung naaman dari, mag-learn ta. Amen? Mag-learn ta. Kidagan mga tao, pag makasweldo na gani, dili na mo duty. Di ba? Dagan ta madungo ka na. Pakyaw ang uban, pakyaw ilang trabaho, kwaon diritso ang ilang sweldo, kwaon diritso. Pagkuha na sweldo ba, di na mong balik. Do you think i-bless pa ka sa Ginoo og maayo nga client og maayo nga customer? Dili na. Because dili man ta gina-spoiled ni Lord. Walay spoiled brat, walay spoiled child nga anak sa Ginoo. Si Lord mo bless sa mga tao nga masaligan. Sa mga tao ba nga dili mo give up pagbuhat sa mga maayo nga butang, ang blessing ni Lord, nangita siya og mga tao nga masaligan niya. Ang gahom ni Lord, nangita siya sa mga tao nga masaligan niya. Kaya if you are doing what is good, what is right, keep doing that. Do not give up on doing what is good and what is right. Amen. Now, the question, what are the good things that we are doing now nga dili ta pwede mo give up? Na itulo ka butang nga dili ta dapat mo give up sa ato ang ginabuhat para kay Lord. Number 1, do not give up in your prayer life. Ayaw pag-undang sa imuang mga pag-ampo nimo sa Ginoo. To tell you
There is an example here in the Bible. Babae, 84 years old, nagpaabot siya ngayang makitaan si Ginoong Hesus. Nagpaabot siya ngayang makitaan o ma-experience ang fulfillment sa prophecy. Ang promise nga moabot ang anak sa Dios, ang Mesiyas, ang gipili sa amahan nga maoy muluwa sa Israelites, may muluwa sa tibuok kalibutan, may pasaylo sa mga sala sa tao. Gipaabot niya until 84 years old na siya. Atong basahon, Lucas 2, verse 36 to 38. Lesson, paminaw, maayo ani. Anna, a prophetess, was there at the temple. She was from the family of Phanuel in the tribe of Asher. She was now very old. She had lived with her husband 7 years. Before he died and left her alone, she was now 84 years old. Anna was always at the temple. Sunod ka na, always at the temple. She never left. Wala siya ni Bia. Sulod sa 84 years old niya bay, always in the temple of God. Always nag-serve sa Ginoo. Grabe kayo na ba? And she worshiped God by fasting and praying day and night. Grabe mo simba sa Ginoo, no? Buntag o gabi, gaampo na pagipakapin, gap fasting pagyod, gapuasa pagyod. Unya ang edad niya, 84 years old. Look at this woman. Usa ka propita. Grabe. Always in the temple of God. And every day and every night, ga worship kay Lord. Unya, napasoy ginabuhat, gaampo pagyod, ga prayer and fasting. Grabe kayo. Wala na give up. Dili tungkol kitaas ng iyang edad, tigulang na siya. But ang iyang commitment kay Lord, nga dili siya mo give up sa iyang prayer life, always waiting kay Lord, always expectant sa promise ni Lord nga moabot yun. Grabe iyang hope, grabe iyang commitment sa Ginoo. No matter how long, wala man ko nagpasabot na diya. Kung gitubag na imo mga pag-ampo kay Lord, gitubag na ang imo ang ginaampo diya sa Ginoo, muundang na din ka. May mga tao, pag makuha ilang gusto, biyaan na ka, muundang na. Kaya bitaw usahay, no, mga tao na-influensyahan pod, ta sa mga pangitabo sa kalibutan, pangitabo sa tong life, say naskamanta sa una ba? Sa relasyon, ay mga tao nga, pag makuha na nila ilang gusto, biyaan na din ka. Dili ta makablame sa mga tao nga broken pod. Tungod siguro sa ilang mga na-experience sa una. Kaya dali na sila mo give up, dili na ko mag-expect ba nga napay may tabo sa ko nga maayo. Giilad na ko, naskaman na ko, dahil mga ina, usahay, atong ialaw ang ato ang condition nga diha na lang ta. Tungod kay broken ta, mo give up na ko. Tungod kay dugay kay naitabo ang saad ni Lord. Tungod kay atong mga pag-ampo, mo nagwalay tubag, muundang na siguro kong ampo. Lord, dili man siguro ka Tinuo, Lord, muundang na ko. Usahay bitaw, ang ato mga decision, naka-base na sa atong mga condition. And I'm telling you, dili na siya insakto. Our decision must always base according to God's instruction, according to what the Bible is telling us. Today, atong i-base atong decision according to the Word of God, God's instruction. There are times, manggod, nasa iyo po ta, give up dayon ta tungod kay atong gialaw ang ato ang sitwasyon nga mao na lang, mamaytabo sa ko, inano na lang gid siguro ko. Now, remember that ang imong destiny nakadepende sa imong mga desisyon sa life.
ang imong padulungan ba nakadepende na sa imo ang mga desisyon karon sa imong life. Kung moingon ka, dali na lang ko, mo give up na ko. Gi-allow nimo nga diha na lang ka. You limit yourself by your decision. Si Lord dili siya makaliyok sa imong life pag inana na imong gituuhan. Pag wrong belief na gani ang imong naa sa imong mindset, mali na gani na imong gituan sa imong hunahuna sa imong kasing-kasing, dili makaliyok si Lord. One of the story in the Bible, si Lord, dili siya maka-perform sa mga milagro tungod kay ang mga tao ba dili sila mutuo. Kaya nga ng Bible, Jesus could not do many miracles in that place because of their unbelief. Di sila mutuo bay. Dili makaliyok si Lord silang life. Di ba, meaning to say, asa man ka na pagtudya sa imong mind. Sa mga butang nga imong na-experience, sa mga butang nga imong nadunggan, kaya be careful unsa imong gina-feed sa imong mind. Kaya ang gina-feed sa imong mind, mo na ang porma sa imong kinabuhi. Kaya your decision will begin to form your life. Will begin to build or destroy your life. Your decision making. No, papili ka. Mao na ang mo build sa imua or mao na ang mo destroy sa imua. Your decision always affects your destiny. Pag mali imong mga decision bay, diha na padulong sa imong destiny. Kaya careful kaayo ka. Kaya ayaw pag-decide nga diri na lang jud ko. Give up na ko. Dali ara gid kay nimo mo give up. Diba? Unsa may meaning ana kana mo give up na ka? To give up means to stop an effort. Dili na ko mo tuo. Kapoy na ko. Give up na ko. Mao ra man gyapon eh. Igdi mo tapad bin nakay kailan ano. Dali na lang ko, give up lang. Dagan kay mga tao wala nakadawat sa saad ni Lord. Wala na dawat. Wala na promote. Kaya give up na sila. Maingon rin na, kana raman inyong tuwan, labi na starbawan, sip-sip, kana raman inyong tuwan, sir, sip-sip man na. Dali kita mo give up. Tungod sa mga pangitabo sa tong life. But today, this is the good news. Change your mindset. Change your decision making. Change the foundation of your life. Start making a right decision today according to God's Word. Ang i-give up na to ang mga butang nga dili maayo, ang mga desisyon nga dili maayo. That's what we need to give up. Atong i-give up ang mga butang nga daotan. Sulat atong i-allow ang mga maayo nga butang nga mauna, ang mga saad ni Lord nga mauna ang mahitabo sa tong life. Dagan mga tao, mundang na sila prayer. 1 day, 2 days, 3 days, 1 month, 1 year, give up na din sila. But you know, this our example here, grabe kayo. Even 84 years old na siya, nakita niya ang fulfillment by sa nagpaabot ng sa saad ni Lord. Because sa Old Testament man God, ang propesya mo abot. No ingon sa Old Testament, nga magpakatao ang Diyos. In Isaiah chapter 9, mabasahan na to na dia. Nga ang babae gamiton sa Ginoo, ang iya ang dalon sa iyang tiyan, anak sa Dios, mahimong Counselor, Father, Almighty God, Son of God, ang dalon ang ibuntis sa babae by the power of God. And this woman, si Prophet Anna, nagpaabot kid siya ana. Nagbilib siya nga sa akong generation, muabot, makit-an gid ako si Jesus Christ, ang anak sa Dios. Nagbilib siya. Even to the point nga 84 years old na siya nagpaabot gyapon, always in the temple, always nag-ampo, and always ga-fasting siya. Hello? Inani ba imong commitment kay Lord? Because ang commitment kay Lord by you refuse to give up no matter unsa ka difficult lang imong sitwasyon. You refuse to give up because
You choose to believe. You choose to believe God. Ang tao nga dili mo nag-ampo mo ng tao bay nga naay tinuod nga pagtuo sa Ginoo. Amen. Pero ang tao nga mo na nag-ampo, mo na mga tao bay nga stop na sila believe sa Ginoo. Ano pray dapat kita tong mga tao nga dili mo hunang og ampo, ang mga tao ta nga naatay tinuod nga pagtuo kay Lord. Nga though season will change, happenings will come and go sa tong life, maabot ang storm sa life, maabot ang mga trials sa life, maabot ang mga blessing ug saan ni Lord, but we never stop praying, we never stop worshiping God, we never stop doing what we are doing now, what is good and what is right. We do not stop because we know that our God is not stopping doing good things in our lives. Amen. Ang Diyos manggod, walay panahon nga ni-stop siya buhat og mga maayo nga butang sa imong life. Si Ana, siguro na yung mga panahon, gibati siya, pod, dugay mang kayo. But wala niya gi-allow na. Of course, kay tao raman pod siya. But she never allow it. Nga, diha na lang taman. Mondang na siya, dili. Amen. Inem tapad, ayaw give up sa imong prayer life. Kumusta man imong mga pag-ampo kay Lord? Atong basahon, 1 Thessalonians 5:16, taman sa verse 18. Always be joyful. Again, 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 18. Always be joyful. Nagpasabot ba nga dili na ka mag-uol? Dili. Nagpasabot, make a right decision nga always ka joyful. Because to be joyful, it is a decision. Para na kay kalipay, desisyonan nimo na. Tungod ba kay nasunog imong balay, biya na kay Lord, it is your decision. Biya makita ang tinuod nimo nga commitment, tinuod nimo nga pagtuo kay Lord. Kaya again, dili ka makaampo kung wala kay pagtuo sa Ginoo. Di ba? Muna tong example, always ito gina-remind si Job. Sa Job, sa Bible, there was a story, a man named Job, nga grabe na wala ang tanan saya. But yung decision, Lord, mawala ng tanan, Lord. Pero Lord, simbahon nga punti ka. Grabe kayo na. He never give up doing what is right, what is good in the sight of God. Ang musimba gyapon sa Ginoo, kayang tinuod mao ni. Ang imong pagsimba sa Ginoo wala nakadepende sa blessing ni Lord. Ang imong pag-ila sa Ginoo mao na ang reason nga musimba kaniya. If you know God sa imong life, importante kay ba ang knowing God. Kung wala ka nakaila sa Ginoo, dili ka magpadayon og simba kay Lord. Kaya usahay, kung wala ka nakaila, ayara ka nakaila ni Lord sa mga blessing lang, sa mga good happenings lang, sa imong life, I'm sorry, kurong na nga foundation nimo. Ang tinuod ba nga nakaila ka ni Lord, bahala pagkusukusuhon ka sa mga problema. Bagyuhon man ka sa mga bagyo sa kinabuhi. But ang imong pagsimba kay Lord, dili ma-change. Why? Si Lord, dili ma-change siya. God is constant. God will never change His character. Ang character ni Lord, always constant na. Always consistent ang character ni Lord. God still powerful. Even in your troubled times. God still strong. Even if we have weaknesses in life. Dili ma-change that God is faithful. Even if may mga times nga dili ta faithful kay Lord. Ningon ang God's word. Verse 17 sa 1 Thessalonians 5:17, never stop praying. Giingkalig kita, ayaw hunong og ampo. Nga naman, ako nagbilibe ko kay sa mga pag-ampo diha ra mo liyok sa imong life. Sa mga pag-ampo diha maminaw si Lord sa imong kinabuhi. Sa mga pag-ampo diha ka tubagon sa Ginoo. Sa mga pag-ampo, it means diha ka nagsalig kay Lord. Amen. Without prayer, God's power will never be released in your life. Dili mo release si Lord sa iyang power kung wala kay prayer. Amen.
Ayaw give up sa prayer nimo. Keep believing, Lord, gamiton jud ko nimo. Lord, nagtuo jud ko, Lord, bay, nga na ako'y disciple. Dili man tanan mo dawat sa akong gisangyaw. Pero nagtuo nga na mga right people nga mo dawatan. Lord, kung nangita kag trabaho, Lord, I believe, Lord God, nga naa jud trabaho giandam nimo sa kuwa. Kung nagampo kag balay, Lord, I believe, Lord, bay, nga moabot gid makabalay jud ko. Ayaw stop. Lord, I believe, nag-ampo ko business, Lord. I believe, maka-business ko, Lord, in Jesus' name. Nag-ampo kag puhunan nimo, Lord, I believe, makapuhunan ko, Lord, maningkamot ko. Yes, just believe. Kaya nga ng Proverbs 16, commit your plans, commit everything to the Lord, and He will establish you. Kaya ang atong pag-serve kay Lord, ang atong prayer life, we are acknowledging God that He is the master planner, that God is in control sa mahitabo sa imong life, sa imong future, sa imong destiny. Kaya ingon ang Word of God, do not stop praying, because through prayer, God releases His power. Sumpay sa verse 18, be thankful in all circumstances. Sa tanan nga circumstances sa imong life, hala pasalamati ang Ginoo. Why? For this is God's will for you. Amen. Malisod man na may problema or wala, ingon ang Bible, always be thankful. Why? This is the will of God. Meaning, this is our right attitude. Our right attitude towards God is we will not give up doing what is good. Di tayo mo give up sa mga butang nga maayo, sa mga butang nga insakto, nga sugo ni Lord sa atong life. Amen? Kung mustap na kag mga pag-ampo, mustap na po ang tubag ni Lord sa imong life. Kung mustap na ka sa kalipay, magsugod na pod ang imong kalaay. Magsugod na pod ang mga pagbagulbol nimo. When you stop being thankful, you start complaining. Kung magsugod na gani kag bagutbot, nagsugod na kag undang pagpasalamat sa Ginoo. Dagan kay mga tao dili sila mapasalamaton. Dili na ka thankful, ga-complain na ka sa life. Ngano man ni naunsa man ni? Not knowing because of our decision making na abot ka diha nga sitwasyon sa imong life. Amen. Decide today, Lord, dili ko mag-up og prayer. Why? Jeremiah 33:3 ingon si Lord, ingon ang Ginoo, call unto me, I will answer you. I will show you great and marvelous things which you don't know. Ipakita ni Lord sa imo kung muampo ka, kung mutawag ka niya ba. Gani no, previous ani ingon ng Jeremiah 29:11, ingon si Lord, for I know the plans I have for you. Meaning to say, why you need to pray, why you don't give up praying, because I'm telling you, God is the only being who knows the best plan for your life. And ingon siya, plans to prosper you. God knows how to prosper your life and not to harm your life. Ingon din si Lord, plans to give you hope. He is the only being that knows exactly what you need, who you are, your condition. And ingon si Lord, I'm gonna give you hope and a future. Ingon so tagaan ka. But wala nag-stop diya. Dili lang future, dili lang i-prosper ka, dili lang ka niya proteksyonan. But ingon si Lord, nakaibuhaton, verse 12, Jeremiah 29, verse 12, then you will call on me, mutawag jud ka, and pray to me, and I will listen to you. Ingon siya. 13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Di lang kay naiplano si Lord sa imong life, na kay buhaton. You begin to pray, you begin to seek the Lord, you begin to serve the Lord. Alagari po ng Ginoo ay. Kaya kung di ka mo alagad sa Ginoo, unsa may kalainan nato, usay si Lord
sa mga tao bay nga wala sa mga tao niha nga wala kasabot sa pamaagi ni Lord. Abi na to si Lord, si Genie, kana bitang Genie. Kana bitang na ay takuri ba? Kita man siguro mo no? Genie, kanang ihaplos-haplos ang takuri, mo gawas dayon tong creature nga blue ang color sa iyang skin, mingon dayon, di ba? Ikaw akong boss. Make a three wish. Akong ihatag sa imo. O sa atong gihimo nga inana, ang Ginoo bitaw. Usay mangayo lang ta sa blessing ni Lord. Pero dili ka willing mag-serve kay Lord. May mga inana. So muna nga today, atong i-correct ang atong life. Atong i-correct atong mindset, atong belief system. Atong i-correct atong character towards God. Nga Lord, ibalik na ko ang respeto para sa imo. Wala lang ko nag-serve, wala lang ko nag-ampo tungod sa blessing. But Lord, mag-serve jud ko nimo Lord because Ginoo man ka, Dios man ka. Sa tanang area sa kong life kabalo ka ingon ang Bible, siyang nakabalo, siyang ni plano sa imong life. Ang prosperity, i-prosper ka ni Lord. Amen. Dili sama sa kalibutan. Ang prosperity ni Lord ay standard. Sa kalibutan, wala standard. Madato lang ka. Balang imong gibuhat dautan, okay ra na, muna sa kalibutan. Pero kay Lord bay, na standard nga naman, saligan ka sa resources ni Lord, saligan ka sa iyang power, saligan ka na sa iyang wealth. Dapat na standard because God is the God that is holy. Balaan mo ganun Ginoo. Amen. I encourage you this morning, ayaw give up og pag-ampo. Be real, be honest to the Lord. Seek the Lord with all our heart. Kana bitong dili pretentious, dili pretending. Kanang honest ka ba? Lord, I need you in my life. Lord, I'm gonna serve you in my life. Amen. Ayaw stop pag-ampo. Kaya mga tao nga dili imuhunong sa mga pag-ampo. Maoray makadawat o makasinati sa gahom o sa saad sa Ginoo. Amen. Ignay imong tapad. Do not give up your prayer life. Amen. Palakpaki ang Ginoo. Number 2, do not give up following and serving Jesus. Nga namang dili ka mo give up pag-follow, pag-serve sa Ginoo. Why is that? Nga nang importante man kay na pastor, nga dili ko mo give up sa pag-follow bay o pag-serve kay Lord. I'm telling you, igsoon. Ano? Matthew 24. Atong basahon. Sugod sa verse 12 hangtod sa verse 14. Og tungod sa pagdaghan sa kadautan, mabugnaw ang gugma sa kadaghanan sa mga tumutuo. Verse 13. Apan ang magpadayon sa pagsunod kanako, hangtod sa katapusan maora ang maluwas. Ingon gyud. Ayaw i-blame ang dautan. Ayaw i-blame ang sala. Kadaghan kay dautan. Ayaw i-blame na. Ingon ng Bible. Make a decision to continue follow and serve Jesus. Nga naman, pag ikaw mo decide ka, di lang taman imong life diri. Imong life is taman eternity. Ingon si Lord, ikaw na gid ang sigurado nga maluwas ko, magpadayon ka hangtod sa katapusan. Amen. Ang assurance na to si Lord malipay sa mga tao ba nga kapadayon. Ayaw i-blame ang uban, ang hawa, ng undang, grabe na kay life, dautan kay kinabuhi, grabe na kay na sila bay, grabe lang, ni dato man ang dautan ilang kinabuhi. Nga naman, ayaw i-compare yung mong life, diya. Nga naman, sa katapusan, makitaan ni Lord ang tinuod nga nag-alagad niya. Og maura gyud ang sigurado makaadto sa iya ang gingharian. Maura gyud sigurado maluwas. Kaya very very important nga dili ka mo give up sa pag-follow, pag-serve kay Lord. Ang dili pag-give up meaning is you refuse to quit. Dili ka mundang bahala kung sa condition. Ayaw i-blame ang imo ang mga na-experience, ayaw i-blame ang imong sitwasyon, ayaw i-blame ang ubang mga ta-focus kay Lord. Nag-serve ka tungod sa Ginoo, gitawag ka tungod sa Ginoo. Ikaw kung nakasabot ka, gitawag ka ni Lord, ningon si Lord, ang assurance nimo, if you continue to follow and serve Jesus,
sure ang imo ang eternity. Sure ang imo ang eternal life ihatag ni Lord. Amen. The secret of winning in life is not to give up in doing what is good and what is right. The favor of God will not come accidentally sa imong life. God's favor is looking for the right people. And the right people having the right character and in the right time, i-release ni Lord iyang favor sa imong kinabuhi. Kaning mga tao nga di mo give up, kaning mga tao nga masaligan sa pabor sa Ginoo. Amen. You will become a strong person if you don't give up sa mga challenge sa life nimo. You will become a strong leader, a strong follower sa Ginoo, a strong Christian kung di ka mo give up sa mga challenge sa imong kinabuhi. Kung di ka mo give up pag-serve kay Lord, even if grabe ang imong na-experience ng mga temptation, mga pagsulay sa kinabuhi, ingon si Lord, ang magpadayon, malipay ang Ginoo sa mga tao nga magpadayon. Amen. Pero ang muunda nga mo give up, ingon ang book of Hebrews, dili malipay si Lord. Hebrews 10:38. Ug ang tao nga akong gipakamatarong tungod sa iyang pagtuo, magkinabuhi sa walay katapusan. Apan kon mo talikod siya kanako, dili ako malipay kaniya. Ingon si Lord. Kung matalikod ka, mobiya ka, muundang ka, dili malipay si Lord. Kung mo give up ka sa imong faith, mo give up ka sa pag-serve kay Lord, dili malipay si Lord. Dili ka masaligan sa pabor, sa blessing, sa harvest, sa mga tao nga giandam ni Lord sa imong life. Sa mga tao karon nga nag-ambo ka, i-bless ka ni Lord. Are you willing nga di ka mo give up bisan pa sa mga pagsulay? Kaya ang blessing ni Lord nangita sa mga tao nga masaligan. Sa mga leader karon nga nangita ka mga disciple nimo. Gusto ka mo tabang sa ubang mga tao nga sila pod mga lagad ni Lord. Dili ba ka mo give up sa panahon nga na mga challenge? Sa panahon nga na mga musangyaw ka, mo share ka sa God's word, i-reject ka, di sila mo to, di sila mo dawat, mondang na ba ka og sangyaw? Mondang na ba ka og showing kindness sa mga tao? Mondang na ba ka og telling the good news to the people kay gi-reject ka nila? Paminaw, dili sila ang nagtawag nimo. Ang Ginoo mo nagtawag sa imong life. Continue to follow and serve Jesus even in the difficult times sa imong kinabuhi. God is the one nang tan-aw. Malipay si Lord sa mga tawbay nga nagpadayon. Ug nay assurance ang nagpadayon lang ang sure gid maluwas. Ang nagpadayon lang ang sure makadawat sa promise ni Lord. Amen. Ingna imong tapad karon padayon, pag-follow, pag-serve kay Lord. Sigurado ang imong padulngan. Amen. Do you think sa panahon ni Jesus Christ walay nibiya na dagan? Sayang gipili nga 12 ka mga disciples na nibiya niya bay si Judas. Gibiyaan siya bay, gibetrayed siya. Pero ni stop ba si Jesus Christ og atiman og tao? Wala. Even ingon sa John chapter 6 ingon, thousands and many disciples of Jesus Christ nibiya saya. John chapter 6 verse 66. Sukad niya to daghan saya mga tinun-an ni Jesus ang mibiya og wala na mo kuyog kay daghan oy. So ayaw pag-sak pag leader ka. 'Di ba? Ga-disciple ka, gatiman ka mga tao. Ayaw pagkasya ka na imuhawa na imubiya nga naman. Si Ginoong Jesus ganiya nakita na dunggan nahikapan nilang Ginoo bay. Ang Ginoo gid mismo mo'y nagatiman nila. Ginibiya ka man gani sila. Mana kung ingon ba? Ang imong decision maka-build sa imong life or maka-destroy nimo. It's up to you nga naman. Dili man ka pugson ni Lord nga mo serve ka niya. Dili ka pugson nga mo follow ka niya. Make a decision today and make a right decision ba nga mo serve ka ni Lord. Dili ka mo give up. Pag-serve nimo, pag-follow nimo kaya dapat na kay focus. Balag magkinaunsa na diha. Ang focus nato si Jesus Christ. Lord, para nimo akong pag-alagad. Tanan.
ang pag-worship nimo, ang imong pag-obey. Kay pag-serve ni kay Lord, tanan naman ni. Tanan nga itong ginabuhat diri sa church. Ang pag-join nimo sa cell group, sa simbalay, para kay Lord na. Para na sa Ginoo, gigamit lang mi. Gigamit lang po na ang mga leaders nga nag-atiman. Di ba? Kasi Pastor Rapi, no? Pastor Hazel, nami ginatiman nga mga primary leaders. Ang mga primary leaders po, naabos sa nagatiman nga mga leaders. Focus lang ta. Makitaan ni Lord nga masaligan ka sa panahon nga mga pagsulay, wala ka nibiya. Kabalo man untang Ginoo nga lisod imong nagyan. Ayaw give up. It means pushing forward despite the pain and the challenges. Pushing forward even in pain, even in strong challenges sa imong life. Padayon lang. Mo na ang do not give up. Padayon lang, bay. Padayon igsoon. Nakita ni Lord ang imong sacrifice. Nakita ni Lord ang mga panahon nga nasakitan ka. Pero nagpadayon lang yapon ka og follow, serve kay Lord. Padayon lang yapon ko, Lord, bay. Do not give up. It means that we recognize even in failure. Failure is just a stepping stone to move forward and to become successful. Do not give up, meaning to si kabalo ka na mga times na fail ka. Pero dili ka mo give up og doing the right thing. Ang imong una kaning mga failure na ko bay, mga steps lang ni para nga the more ko mag-move forward. Amen! Hallelujah! Ayaw to balik ito mga na-fail ka. Himo ang failure nga mag-step forward pa ka more sa mga butang nga maayo nga giandam ni Lord sa imong life. Choose today. Ayaw i-allow nga imong failure mag-destroy nimo. I-allow nga imong failure mag-develop nimo to do more the right thing para si Lord mahimaya sa imong kinabuhi. Buhata ang insakto. Amen. Ingon ang Bible, ang tao nga righteous, ang tao nga nag-serve kay Lord, matarong, no, mapakya siya bay 7 times. Pero pagka 7 ana bay, mutindog siya. Amen! Ayaw i-allow nga ang failure nimo, maoy mo define sa imong destination. Maoy mo define sa imong life. Ayaw i-allow ang failure nga i-stop ka niya sa pagbuhat o mga butang nga maayo. Hey! Stand up! Get up! Move forward! Serve and follow Jesus no matter what. Ang mga tao nga di mo give up, maoy makadawat sa reward sa Ginoo. Palagpaki ang Ginoo. Number 3, the last one, do not give up in doing the vision. Unsa atong vision, church? Winning souls and making disciples. Preaching the gospel. Iwali ang mayong balita. Pag-invite og mga tao. Iampo ang mga tao nga mga lagad ni Lord. Ato silang iwin diya sa Ginoo. Ato silang tabangan nga sila makabalik sa Ginoo. Ang doing the vision, ang God's vision, mauni ang atong ginabuhat sa church. Nga unsa man, ang atong pananawon, nga atong pamilya, atong mga friends, atong mga classmates, atong kauman sa trabahoan, atong mga silingan, mga lagad pod sila sa Ginoo. This is the vision, pananawon, nga makatabang ta sa ubang mga tao nga sila pod mo decide sila nga sila mga lagad sa Ginoo. Kita mahimo tang blessing sa ilang life, mahimo tang good example nga makit-an ta nila unsa di ay ang tinuod nga tao bay nga nangalagad ni Lord. And that what we are doing in this church. The vision here is to win souls and make disciples, to help people find their way back to God. Mao na atong vision. Motabang tag mga tao bay nga sila pod makabalik sa Ginoo. Kakita pod sa una gitabangon na naman po ta, gi-invite ra mo po ta, giampo ta nila nga makaila ta sa Ginoo. Ako, number 1, giampo ko sa mga igsoon bay nga mga lagad ko sa Ginoo. Palahubog kay ko sa una. Gasigarilyo, gamariwana ko sa una. But not knowing nga silently lang. Grabe, giampo ko nila kay Lord. Giampo ko nila sa Ginoo nga maborn again unta. Mausap unta ang kinabuhi ni Rafi. Mausap unta yung kinabuhi. Mga lagad sa nimo, Lord. Giampo man dahil sa akong mga igsoon.
Na ako na no'y pinakauna nga na pastor. Pinakaulahi nga nangalagad ni Lord. Glory to God. Pero karon himong pinakauna nga pastor. And because of the grace of God, because wala ni-give up sila ampo, because wala sila ni-give up og pagkinabuhi nga nangalagad sila sa Ginoo. You know what? Kung dili ka mo give up, gamiton ka sa Ginoo. Dili ka mo give up og buhat sa vision sa Ginoo, sa pag-invite sa mga tao, pag-ampo sa mga tao, ikaw ang makita ni Lord nga masaligan ka, nga muatiman ka sa mga tao. Gamiton ka ni Lord. Amen. Ingon ang pulong sa Ginoo. Even sa life ni Paul, atong basahon. Acts 18, verse 5 to 11. Apostle Paul niya, when Silas and Timothy came from Macedonia, Paul devoted himself exclusively to preaching, testifying to the Jews that Jesus was the Messiah. But when they opposed Paul and became abusive, he shook out his clothes in protest and said to them, "Your blood be on your own heads. I am innocent of it. From now on, I will go to the Gentiles." Then Paul left the synagogue and went next door to the house of Titus Justus, a worshipper of God, Crispus, the synagogue leader, and his entire household believed in the Lord. And many of the Corinthians who heard Paul believe and were baptized. One night, the Lord spoke, ingon na Ginoo niya, to Paul in a vision. Do not be afraid. Keep on speaking. Do not be silent. For I am with you. Ingon ang Ginoo kang Paul. Ayaw give up. Do not be afraid. Keep on speaking. Padayon sa pagwali diha. Padayon og tabang sa mga tao nga makadungog sila sa pulong sa Ginoo. Even if na mga tao nga gi-abuse siya. Na mga tao nga gusto sa dagpo, na mga tao nga binuangan siya. But still, nagpadayon si Paul og sangyaw. Kay ingon ang Ginoo, ayaw give up diha. And no one is going to attack and harm you because I have many people in this city. Na mga tao nga daghan pa nga naa ning syudad, ingon si Lord saya. Ayaw give up, keep speaking, do not be silent. So Paul stayed at the Corinth for 1 year. 1 year siya nag-teach sa Word of God. Dito nga lugar sa city of Corinth. The power of not giving up is that God will see your faithfulness. And God will begin to create opportunity. Mag-open si Lord og mga pultahan para sa imoa. God's favor will be released sa imong life. Nga daghan pa mga tao giandam ni Lord. Gamiton ka ni Lord. Daghan pa ka matabangan, daghan pa ka sangyawan. You can go and make disciples. Naapod tay 12 ka mga disciples nga ihatag ni Lord sa atong life. Og moabot na if we don't give up sa pagbuhat sa vision ni Lord. Sama nga ang Ginoo 12 ka buk disciple niya ang giatiman, iya ang gitrain, iyang gi-equip, iyang gitabangan, kita pod gamiton ta ni Lord, naabot tay 12 ka mga tao nga tabangan nato, ma-equip nga sila pod makatabang pod sa uban. We are called to go and make disciples. Continue speaking. Continue to follow and serve Jesus. Continue to pray that great things, miracles, God's power will be released sa atong life. Kaya I challenge you today, mga igsoon, sa mga bago na karon simbalay o sa mga kauban na nga medyo dugay-dugay na. Pwede ba ta manindog? I challenge you kaning verse. 1 Corinthians 15:58. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, barog nga ligon sa pag-serve sa Ginoo. Let nothing move you. Ayaw i-allow nga matandog imong pagtuo sa Ginoo. Ayaw i-allow nga musibog imong commitment kay Lord. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Ihatag ang imong tibuok kinabuhi sa pag-alagad sa Ginoo.
Kay kabalo ka, ingon ng pulo sige. Your labor in the Lord is not in vain. Dili sayang imong paghago. Labor, it means paghago nimo sa pag-alagad kay Lord. Dili na sayang, nakita na ni Lord ba? Amen? Dili sayang imong paghago. Dili sayang imong mga pag-ampo. Dili sayang imong pag-follow, pag-serve, pag-obey sa Ginoo. Nakita na ni Lord. Amen. Today, pwede ba ta magbuhat og commitment kay Lord? Hangtod may kinabuhi, Lord, alagaran ti ka. I will not give up serving you. Itaas imong kamot og ato ning i-declare nga worship song, himuan ni siya nga worship song nga imo ang prayer commitment nimo sa Ginoo. Nahimog suko ning kalibutan uban sa dako nga katuyuan iniksod ko sa kalangitan mga bulan kabituunan imong ipahimutan mga pag-antos ning kinabuhi imong gipasan alang ka nako sa kahugawan imong gihinluan kinabuhi ko karon nahugasan sa hamili mong dugo walay sama gani mo kang gamhanan walay arang makatubong sa gugma mo kakusuga ngayon pasidunggan ka hangtod may kinabuhi hangtod may kusong hangtod may gininhawa sa ngabil ko'y mayaon ka hangtod niya ka sa kasing-kasing ko bayawon ka o galagaran ko Ginoo nahimog suko ning kalibutan uban sa dako nga katuyuan iniksudong ko sa kalangitan mga bulan kabituunan imong gipahimutan mga pag-antos ning kinabuhi imong gipasan alang ka nako sa kahugawan imong gihinluan kinabuhi ko karon nahugasan sa hamili mong dugo walay sama gani mo kang gamanan walay arang makatubong sa gugma mo kakusugang yan pasidunggan ka hangtod may kinabuhi
may kinabuhi, hangtod may kusog, hangtod may gininhawa. Sa ngabil ko himayaon ka, hangtod niya ka. Sa kasing-kasing ko bayawon ka o galagaran ko. Hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog, hangtod may gininhawa. Sa ngabil ko himayaon ka, hangtod niya ka. Sa kasing-kasing ko bayawon ka o galagaran ko, Ginoo. Itaas imong kamot pa rin, mag-ampo to sa Ginoo. Lord, we thank you, Lord. Mao ni among prayer, among commitment, Lord. Hangtod may kinabuhi, hangtod may ginhawa, hangtod may kusog, Lord. Alagaran ka namo, simbahon ka namo. We will never give up in doing what is good, in doing what is right, according sa mga pulong nimo, Lord. Today I pray na mga times nga lisod kaayo among kahimtang, but nagtuo kami nga mas gamahanan ka Ginoo. And Lord, we will never give up ang pagsalig, ang pagtuo, ang pagfollow, ang pag-serve kanimo, Lord. Lord, ang imong gahom, maghatag na mong kusog nga makapadayon kaming tanan sa pag-alagad nimo. Today, mao na among commitment, Lord, kanimo. Hangtod may kinabuhi pa, mag-alagad kami kanimo, Lord, hangtod sa katapusan. In Jesus' name, amen and amen. Atong palakpakan ng Lord, makalingkod ta. Also, karong buntag, I challenge you sa atong giving. Our giving, of course, para sa Ginoo, ang sugo ni Lord nga mohatag ta. Kita nagbilib ta sa tong tithes ug sa tong offering, ingon ng Word of God sa Malakay 3 verse 10. Atong dalon ang atong tibuok ikapulo. Kung na kay income nga 100, pila may 10% ana? 10 pesos. Kung na kay 1,000, pila may 10% ana? 100 ang imong ihatag kay Lord. Ang offering, nakadepende na sa pila imong ihatag, nakadepende na sa imong kasing-kasing. So, ingon ang pulong sa Ginoo sa 2 Corinthians 9, verse 6 and 7. Atong basahon, hinumdumi ninyo kini nga ang paniingnan sa atong paghatag. Sama sa pagpugas. Kung gamay lang ang atong binhi, nga gipugas, gamay lang usab ang atong maani. Apan kung daghan ang atong binhi, nga gipugas, daghan usab ang atong maani. Kung daghan imong gusto nga maani ka og blessing nga daghan, harvest, daghan po atong itanom. Verse 7. Ang matag usa kinahanglan nga mohatag sa kinakasing-kasing gayod, dili nga mapugos lang o bugat sa iyang buot. Kay gihigugma sa Dios ang mga naghatag nga malipayon. Amen. So di ang atong paghatag walay pinugsanay, dili sakit sa imong buot, dili ka maguol, kundi malipayon ka nga mohatag para sa Ginoo. Og the more ta nga mohatag, ingon ang Bible, the more pod nga makaharvest ta, makaani ta sa mga saan, sa mga panalangin ang giandam ni Lord. Today, let us give our tithes and our offering to the Lord nga kinakasing-kasing, walay pinugsanay. Kung napugos ka ani, I suggest, ayaw nang saog hatag. Kung para sa imo bugat sa imong heart, I suggest, ayaw ni buhata. Pero kung para nimo willing ka, wala ka napugos, nakasabot na ka ani nga butang, buhata na, kay malipay ang Ginoo, o makaharvest on niya ikaw sa mga saan, sa mga panalangin sa Ginoo. Magtindog tang tanan atong itaas tong mga kamot ug magampo ta. Ginoo, salamat aning time, opportunity, Lord, nga makahatag kami, makatuman kami sa imong sugo, that we give our tithes and our offering. Lord, ingon imong pulong ang among tithes, 10%, Lord, sa among income. Ang offering, bisag pila ang gibutang nimo sa among heart, nga walay pinugsanay, Lord, nga among paghatag. O ikaw, nagatan-aw sa mga tao nga kinakasing-kasing ilang paghatag nga malipayon, wala na pugos.
Og Lord, ingon yung pulong kung gamay among gitanom, gamay ra pod ang among ma-harvest. Pero kung daghan ang among gipugas, daghan ang among gitanom, mas daghan pod ang amo ang ma-harvest. God, I declare nga ikaw magapanalangin sa mga nagtrabaho, naganegosyo, nagaeskwela. Ug matag pamilya, Lord, ikaw magapanalangin sa matag usa ka namo. Naningkamot, nangita og trabaho. Ikaw man ang tag-iya sa among kusog o sa proteksyon o sa among kinabuhi. Walay amo aning tanan. Kani among paghatag, Lord, nagpasabot nga nagtuman kami sa imong sugo. Og Lord, mao ni ang sekreto sa daghan pa nga panalangin. Even today, I declare protection, good health, Lord, and long life will be with us. Miracles will follow. Lord, spiritual blessing and financial blessing will come to us. I declare open heaven and open doors. New opportunity, Lord, so that your people can be blessed more. In Jesus' name, amen and amen. Let us give our tithes, our offering today para sa Ginoo. Matinudano sa paghatag sa ikanapulo mga halal buhatong taginig buhatong taginig hatag ang paghahatagan sekreto kini sa panalangin umaukli ang tambuhan ng sa langit ikabubong ang madagayaong panalangin magmasinong tanong sa iyang pulo mapudpa sa saan siya nagaingon sulayi ako sulayi ako hatag ang paghahatagan sekreto kini sa panalangin umaabri ang tambuhan sa langit sa langit ikabubong ang madagayaong panalangin hatag ang paghahatagan sekreto kini sa panalangin umaabri ang tambuhan sa langit sa langit ikabubong ang madagayaong panalangin buhatong taginig 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 uban sa kalibay. Amen. Atong palagpakan ng Ginoo. Announcement before tamhuman, padayon ta sa atong cell group every week natin mga lesson nga ginatudlo dia kauban sa inyong mga leaders. Og padayon ta sa atong simbalay next week and gampo ta nga karong bulan sa May magtapok tang tanan. Amen. Magkitaay tang tanan sa atong Sunday sa celebration. Og ayaw kalimot padayon sa mga lesson, padayon sa atong ginabuhat ang uban na atay lesson sa School of Leaders nga mga lesson, no, itong mga kauban nato nga taud-taud na sila sa church, so natay School of Leaders nga mga lesson. And ayaw kalimot sa ato ang Encounter with God Retreat this coming November, ayaw ni palampasa.
So, nagkita-kita na. Amen. Pwede ba ta maninong tanan na human na atong pagsimba sa Ginoo, atong simbalay? Let us pray together. Itaas imong kamot, magampo ta sa Ginoo. Lord, we thank you today na human gyud among simbalay. Salamat kayo sa imong mensahe today, Lord. We understand the power of not giving up in doing what is good, in doing what is right, in doing, Lord, following the words of God in our lives. We will never give up in serving you and following you. And we will never give up in doing the vision, helping others to follow Jesus. And Lord, not giving up our prayer life. We continue to believe, continue to have faith that you are the God who do wonders and miracles among life. And today, the love of our Heavenly Father will reign into our hearts. We can forgive, release forgiveness to people who hurt us, and make us a blessing to others. And may the grace and the mercy of the Lord Jesus Christ will be with us, giving us strength to continue to serve Jesus until the end. And may the power of the Holy Spirit will make us effective witnesses, will make us a light into the world, into our family, and will make us a good example to other people. And we will do the vision of God to win souls and make disciples, now and forever. May the Lord our God will bless us, each and every one of us, this whole month of May. And may the power of the Holy Spirit continuously work into our life, now and forever. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. God bless you all, mga igsoon. See you next Simbalay. Thank you so much for joining our Sunday service Simbalay.